Dapat nagsibakin ng San Miguel Beer itong si George Gallant ayon do sa mga fans ng Beermen. Tignan nyo naman ang nangyari dito sa finals. Kumpleto ang lineup ng San Miguel Beer. Nandyan si Vic Manuel, si Junmar Fajardo, si Motau Tuba, si Rodney Brondial. Yan yung mga big men nila. May import pa si EJ Enosike. Samantalang itong Hinebra, wala si Malonzo, si Gray, si Isaac Go. At hindi rin naglaro ito si Jody Vance dito sa game dahil may injury. Pero hindi na take advantage at mas marami pang na-score na puntos doon sa interior itong Hinebra kaysa dito sa San Miguel Beer. Nakita rin natin si Terence Romeo hindi ginamit ng first half dahil nag-struggle sa shooting nung buong game. Walang na-contribute si Terence Romeo kaya nabangko. Si Chris Ross ganun din. Ang lalim ng bench ng San Miguel pero hindi ginagamit ni Gallant yung mga players niya. Bukod sa limited playing time dito kay Terence Romeo at Chris Ross, si Chris Rosales hindi ginamit, si Motau Tuba, si Rodney Brondial. Ito yung mga matatangkad na players ng San Miguel na pwede sana nilang magamit dahil kulang nga sa big men itong Hinebra pero hindi nila nagawa ng paraan. Kaya dito natin makikita talaga na hindi maganda yung naging diskarte ni Coach George Gallant dito sa serye na ito. Mas maraming player na magagamit ng San Miguel pero hindi niya na-take advantage. At ganito rin na nangyari doon sa serye kontra sa Meralco. Bago nag-umpisa yung serye na yun, favorite ang San Miguel Beer pero natalo sila sa 6 games dahil mas magaling mag-coach itong si Trillo at si Nenad Vucinic. Pero nung si Team Cono nakaharap nila, nawali sila. So ngayon, dito natin makikita talaga na kinakailangan ng palitan itong si George Gallant ayon dito sa mga maraming fans ng San Miguel Beer. Walang dahilan para sa isang very talented na San Miguel Beer na kompleto lineup na matalo sa Hinebra na ang dami kulang na mga players. Ano pa kaya kung kompleto itong Barangay Hinebra? Kaya ayan ngayon ang mga nagsasabi na dapat na talaga mapalitan itong si George Gallant dahil hindi alam gamitin ang mga player. Maghaharap ulit sa finals itong si Team Cone at si Chot Reyes pagkatapos talunin nitong Barangay Hinebra ang San Miguel kagabi. Katulad nung Game 5, maganda naging simula ng San Miguel pero pinakita ng Hinebra yung kanilang composure dito. At dito mo makikita talaga kung gaano kahusay na coach itong si Team Cone. Wala si Jody Vance buong game, nagka-injury. So literal, iisa ang center ng Hinebra, itong si Japet Aguilar, na si Ben Adamos hindi masyadong nagagamit. Pero hindi na take advantage ng San Miguel ito. At ang nangyari itong Hinebra talaga ay ang ganda ng pinakita. Hindi rin binuhat mag-isa ni Justin Brownlee itong Hinebra. Tumulong dyan sila RJ Abariento, si Maverick Ahanmisi at yung iba pa nilang players. At uulit-ulitin ko, wala dyan si Jamie Malonzo, si Jeremiah Gray at si Isaac Go. Pero nawalan talaga ng sabihin na natin na chance ang San Miguel dahil masyado silang overmatch pagdating dito sa coach. Ang laking bagay talaga na si Team Cone ang humahawak sa Barangay Hinebra. At dito mo makikita kung ba't siya ang pinakamaraming title na coach sa PBA. Dahil kahit kulang yung kanyang mga taong nagawa niya ng paraan. Ngayon, medyo ibang kwento ito dahil ito si Chot Reyes, alam natin na maraming pwedeng gamitin dyan sa TNT Tropang Giga. Wala, ito si Brandon Rosser hindi makapaglalaro sa TNT. Pero nakita naman natin na maganda yung rotation niya ngayon. At syempre, ibang kalibreng import si Ronde Hollis Jefferson kumpara dito kay EJ Enosike. Iba estilo ng laro nito so maging iba ng approach si Coach Team Cone. Kaya yan ang aabangan natin ngayon kung ano ang mangyayari dito sa serye ng TNT versus Hinebra. Sa tingin ng karamihan, magiging magandang laban ito. At abangan na lang natin sa panig ng Hinebra, ang ganda ng pinakita ng mga players nila. At kahit kulang talaga sila sa manpower, na-overcome nila yung difficulties at ipinakita talaga yung never say die spirit nitong Barangay Hinebra. Matunog na yung balita na baka palitan na itong si Chito Victolero bilang coach ng Magnolia. Marami ng mga pangalan na lumilitaw ngayon. Kabilang na itong si Jana Del Cardel na dating coach ng Terra Firma bago natanggal dyan. Kaya ngayon, sa papangalan si Leo Austria na consultant ngayon dito sa San Miguel. Kaya yan ang aabangan natin kung mangyayari ito. Ang sasabihin ng mga fans ng Magnolia, dapat na talagang palitan itong si Victolero dahil ilang taon na yan dyan sa Magnolia, isang beses lang nag-champion ba't hindi pinapalitan. Samantalang sa San Miguel si Leo Austria, hindi lang nakaabot sa finals dahil natalo sa Bay Area Dragons kung saan na-injure si Junmar Fajardo ay pinalitan agad. So dito natin talaga makikita na itong si Victolero dapat ang palitan ng Magnolia at maraming fans ang mag-a-agree dyan. Siguro hindi pa kaagad-agad mangyayari pero malamang kung hindi sa Governor's Cup baka dito sa next season palitan.
Depende siguro yan sa magiging performance ng Magnolia dito sa Commissioner's Cup dahil nakuha nga nila itong veteranong import na si Ricardo Ratcliffe. Kung itong si Ratcliffe ay hindi madala sa Kampyonato Magnolia o malaglag na naman sila sa semis, asahan natin na magkakaroon talaga ng problema itong Magnolia at pakapalitan na nga itong si Chito Pictolero. Maraming mga fans ng Magnolia matutuwa kapag nangyari yan dahil sa tingin nila ito ay long overdue na. Kahit sabihin pa natin na ito si Pictolero na isa dun sa mga coaches na may talent naman pero hindi talaga niya ma-take advantage itong kanyang mga hawak. Ibig sabihin, nasa kanya na si Xavier Lucero, binigay na pati yung mga world class impulse, hindi pa rin niya nagawa ng paraan kontra rain or shine. Kaya sabi nga ng iba, tama na napalitan itong si Chito Victolero. At yan ang aabangan natin ngayon kung totoo nga na itong si Jana Del Cardel o kaya itong iba pang mga nabanggit na pangalan ang papalit. Maraming pwedeng mangyari dito sa Magnolia ngayon kaya abangan natin kung anong developments ang mangyayari dito sa lineup. Ayon dito sa mga insiders, patuloy itong negosasyon na nagaganap sa pagitan ng Converge at Northport Batang Pier. Originally kasi ang pinag-uusapan dito ay itong si David Defonso na gusto raw makuha ng Converge Fiber XS. Ang hinihingi daw ng Northport na kapalit ay si Justin Arana at obviously naman hindi yan ibibigay ng Converge. Ang ino-offer daw ng Converge itong si King Caralipio o kaya itong si Jeyo Ambohot. O baka yung dalawa ibigay na nila for David Defonso since first round draft pick yan. Pero obviously si Justin Arana hindi nila yan ibibigay kahit sa Converge, kahit sa Northport, kahit sino pang hilingin kapalit. Kaya sa tingin ko, itong si David Defonso dapat nang pakawalan nitong Northport Batang Pier. Okay naman kung si Ambohot at si Caralipio makuha nila. Sa tingin ko nga kung si Jeyo Ambohot lang pwede na dahil pareho naman silang first round draft pick ni David Defonso. Kaya sa tingin ko, dapat ganyan na mangyari. Kaysa naman yung ganito na hindi nagagamit si David Defonso. Unless ang gusto talaga ng Northport Batang Pier ay i-freeze itong si David Defonso dahil ayaw pumirma sa kanila ng kontrata. So yan ang mukhang sitwasyon ngayon dito. Determinado pa rin ang Converge na makuha ang nasabing player pero mukhang ang Northport nagmamatigas. So abangan natin. Kung ikaw ang Northport Batang Pier, dapat siguro ay kunin mo na si Jeyo Ambohot. Dahil sigurado na itong San Miguel Beer magkakaroon ng mga trades yan at baka kunin na itong si William Navarro mula dito sa Batang Pier. Kung kukunin na ng San Miguel si Navarro, dapat nga makuha ng Northport itong si Jeyo Ambohot. O kaya naman, baka mangyari, kunin nga nila si Jeyo Ambohot mula dito sa Converge, kapalit ni David Defonso at pagkatapos, i-trade pareho itong si Navarro at si Ambohot dito sa San Miguel Beer, kapalit nitong si Vic Manuel, si Rodney Brondial at yung si Jeron Teng. Kaya sa tingin ko baka sakali nga na itong si David Defonso tuluyan ang pakawalan ng Northport Batang Pier since malinaw naman na ayaw na nitong pumirma dito sa kanilang koponan. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, Anthony Alon family, kay Joseph Pineda, pinabati din natin si Malyari Mascarinas at itong si Michael D, Alicia Garcia, si Jonel Alagon, pati na rin itong si Junjun Angie, Patpat at Biboy Matas, si Terdy, Dindin at Alfonso Balaba, si Andrea Alexis at Mitch Bagares, si Lolito Kakayon, si Katsakino Dukusin, si Romeo Conchada, Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Enju, Edwin Carmona Jr., si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family at ang iba pa natin taga-subaybay.